So, yun po, magandang umaga po sa ating lahat. Sige, uwi na nga tayo. Magandang umaga po. Parang hindi tayo nag-almusal ah. So, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. So, sige nga po, palakpakan nga po natin ang Panginoon dahil ang Diyos natin ay mabuti. Po ba? Amen. So, ngayon po, ano ba? So, huwag na nating patagalin. So, ready na po ba tayo sa salita ng Panginoon ngayong araw na ito? Amen. So, meron po muna akong ipapakita mga pictures sa inyo at sasabihin niyo po sa akin kung ano po ito. Okay lang po ba? Amen. So, una po, wow, blurred na. So, ayan, ano po ba yung nakikita niyo dyan? Traffic, no? Iyan po. Stoplight, signal light, traffic light, lahat na ng light. So, iyan po pa. Stop. Kasi mas yung kulay red, di ba? So, ngayon po is meron po tayong tatlong bagay na pag-aaralan. So, alam niyo po ba kung ano ibig sabihin nito? Sa mga nagda-drive, alam na alam yan, di ba? Eto po. Go. Ibig sabihin, lalakad na, konti na lang. Eto po. Magpabila. So, iyan po ay wait. So, alam niyo po, bilang isang Kristiyano, pwede natin niyang i-apply sa ating buhay. Amen po ba? Bilang isang Kristiyano, pwede tayong mag-go sa sinasabi ng Panginoon. Pwede tayong mag-wait sa pangako ng Panginoon at pwede tayong mag-stop kapag sinabi ng Lord na stop. Amen. Pero minsan po kasi hindi natin to namamalayan na baka minsan is nag-go pa rin tayo pero hindi na pala yun yung gusto ng Lord para sa atin. Amen po ba? Kaya po ngayon as isang Kristiyano, mahalaga po na malaman natin yung tatlong sign na ito. Kasi po kapag po alam natin to, hindi tayo mapapahamak. Amen. Di ba katulad sa kalsada, kapag meron tayong nakita ng ganyan na sign or ilaw is alam natin na ito ay para sa kaligtasan natin. Amen po ba? Amen. So, kaya po, ito po, ang nais ko pong i-share sa inyo na itong bagay na ito is mahalaga para sa atin. Amen po ba? At naniniwala po ako sa tulong ng Panginoon is mas lalo nating maunawaan yung ano na ito, yung mga meaning na to. Amen po ba? Amen. So, yung title po natin ngayon is Lights of Our Life. Wow. So, literal po ito na ilaw. Hindi po yung magliliwanag tayo. Ano? So, di ba po, sabi ng Panginoon, maging asin at ilaw tayo dito sa mundong ito. Pero bilang isang Kristiyano, dapat hindi tayo nakikiayan dito sa mundo. Kasi kung alam natin yung basihan natin ng salita ng Panginoon, tiyak na at tatahakin natin ay yung kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Amen. So, ano lang po yan? Mga 1 hour? Okay lang po ba? Amen. So, ngayon po, simulan na natin. Huwag na natin patagalin pa kasi alam ko po na excited na tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos. So, ngayon po, meron lamang po akong tatlong bagay na isi-share po sa inyo. So, una po is, ano nga po yung green? Go! So, go for God's glory. Ibig pong sabihin, ang gagawin lang natin is yung mga bagay na napaparangalan ng Panginoon. Amen? Gagawin lang natin yung mga bagay na, kung ano yung bagay na nakakapagpangiti sa Panginoon. Kung ano yung mga bagay na napaparangalan ng Panginoon sa buhay natin, na itataas sa buhay natin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, di ba po, ang mga disciple ay ginagawa nila yung bagay na sinasabi sa kanilang Panginoon
hindi para sa kanila. Hindi para sa kanilang kapakanan, hindi para sa kanilang karanganan, kundi para maihayag kung gaano kabuti ang Panginoon at para makilala siya. Amen po ba? Amen. So, basahin po natin sa Lucas. Sige. So, Lucas chapter 10 verse 17. Bago ko po yan basahin ay kwento ko lang po sa inyo kung bago po yan, ano po yung nangyari. So, di ba po, ang Panginoong Jesus ay ang 72 ng tigdadalawa. Di ba? Partner sila. At binigyan sila ng authority ng Panginoon na gumawa ng himala, magpalaya sa mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit. At ito yung nangyari sa kanila. Sabi dito, masayang bumalik ang 72. Inuulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. So, makikita po natin dito na nagagawa nila yon hindi dahil sa kanilang pangalan. Amen? Nagagawa nila yon hindi dahil sa sarili nilang lakas, hindi dahil sa sarili nilang kakayahan. Nagagawa nila yon dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Amen? At kapag ka nangyayari yun, sino po ba yung napaparangalan? Ang Panginoon. Di ba? Sa mga himala na ginawa ng Diyos, sa mga nagpalakad siya ng mga lumpo, ano yan yung nakarinig ang mga sabi ko bulag nasa isip ko So, yung nakakita ang mga bulag, sino po ba yung pinupuri? Ang mga tao ba o ang Panginoon? Ang Panginoon, di ba po? Kaya po, alam niyo po, sa pagsunod natin sa Panginoon, mahalaga na ang Diyos yung napaparangalan. Amen? Kasi kapag ang Diyos yung naparangalan, iba yun. Di ba? Kapag ang Diyos yung naparangalan sa ating mga buhay, iba yun. Amen po ba? Di ba po, kapag po nag-share tayo ng salita ng Panginoon, kapag tayo ay nag-share ng salita ng Diyos, di ba pag lumalabas tayo dyan, masaya tayo kasi alam natin na napasaya natin ng Panginoon. Alam natin na naparangalan natin ng Panginoon sa ginawa natin na yon. Amen po ba? Amen. At bago po mag-10, ano po yung bago niyan? 9. Di ba po? Pero, yun, sabi po dito is, unang pong sinugo yung 12 disciple. At sabi nga ni Lord, maraming aanihin pero konti yung pag-aani, kaya nagsugod siya ng 72. At, ayun, katulad din nung 72, sabi dito, kaya tumayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon, ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. So, ayan. Ginagawa ba nila yon para sa kapurihan ng Panginoon? Amen. Kasi ginagawa nila yon para mahayag ang salita ng Panginoon, para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, para maitaas sa kanyang pangalan. Amen. At para makilala siya ng mga tao. Amen po ba? Amen. At meron pong isang mabilis po ba ako? Hindi naman. So, meron pong kasi po matatapos na po ako Joke lang. So, meron pong isang kwento sa Bible na sa Gawa. Sige. Ayun. So, meron po isang kwento sa Bible, yung pinagaling ni Pedro yung isang lumpo. Yung nandun siya sa may pintuan ng templo at nandun yung lumpo na mamalimos. Pero ito yung sabi ni Pedro. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong bilang o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya po ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo, nooy di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Balukso itong tumayo at nagsimulang lumakad, pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumumundag at nagpupuri sa Panginoon. Di ba po, sabi ko nga po kanina ay lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon
at ng kanyang mga disciple ay ang Diyos ang napapapurihan. Amen po ba? So, tingnan niyo po yung sabi dito, naglalakad, lumulundag pa at nagpupuri sa Panginoon. Grabe yun, no? Iba yung, di ba? Iba yung nangyayari sa atin. Kumbaga, masayang-masaya tayo kapag naranasan natin ang himala ng Panginoon. Amen. At katulad kanina, di ba? Masaya-masaya tayong nagpupuri sa Panginoon dahil alam natin na may ginawa siya sa buhay natin. Amen. Yung paggising pa lang natin sa umaga, isang pagpapala na, isang malaking pagpapala na sa atin yun ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ayun. At kung alam natin na sa bawat ginagawa natin ay dahil sa Kanya, yung lakas na meron tayo, yung hininga na meron tayo, di ba? Yung buhay na meron tayo, tiyak na wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Amen? Tiyak na wala tayong ipagmamalaki sa sarili natin, hindi lalaki yung ulo natin kasi alam natin lahat ng bagay na ito ay galing sa Panginoon. Amen po ba? At dahil lang iyon sa kanyang biyaya. Amen po ba? Kaya tayo nakakagawa, kaya tayo nakakapagpuri sa Kanya, kaya tayo nakakapaglingkod sa Kanya, ay dahil sa kanyang biyaya. Amen po ba? At sabi nga po sa 1 Corinto, chapter 10, verse 31, kaya nga kung kayo kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So, sabi po dito, ano man yung ginagawa natin, ano man yung bagay na ginagawa natin, maliit man ito sa tingin ng tao, pero kung ginagawa mo ito para sa Panginoon, masaya ang Panginoon dyan. Amen? Kung ano man yung bagay na ginagawa mo na para sa kapurihan ng Panginoon, wag mong isipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi ko to ginagawa para sa inyo, hindi ko to ginagawa para sa ibang tao, para mapansin ako ng ibang tao, kundi ginagawa ko to para sa aking Panginoon. Amen po ba? Amen. So, at alam niyo po, meron po akong i-share sa inyo na syempre, di ba kailangan nating sumunod sa Panginoon? Kailangan natin na mag-go kung ano yung sinasabi ng Panginoon para sa kanyang karangalan. At alam niyo po, hindi pala tayo makakasunod sa Panginoon kapag meron tayong distraction. Amen? Ang hirap sumunod kaya sa Panginoon kapag merong bagay ka pang hindi nabibitawan. Ang hirap kaya sumunod sa Panginoon kapag yung puso mo hati. Kumbaga parang meron ka pang gustong gawin pero sa pagsunod mo sa Panginoon, parang napipilitan ka na lang. So, ayun. Di ba? Ang Panginoong Hesus ay tinukso nung siya ay nagpa-fasting. Di ba? Nung siya ay nagpa-fasting dahil hindi siya matukso ni Satanas. So, hindi siya matukso. At yung sabi dito sa verse 13, pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. So, makikita po natin dito na hahanap at hahanap talaga ang kaaway ng random buhay sa buhay natin kung paano tayo papasukin niya. Amen? Kung alam niya na dito ka mahina at yun yung ginagawa mo, tiyak na dyan ka papasukin ng kaaway. Amen po ba? At nakita naman natin dito na ang kaaway ay naghihintay ng ibang pagkakataon. Kaya nga, bilang isang Kristiyano, wag dapat tayong maging paisi-isi lang, di ba? Wag tayong maging petex-petex lang, okay na to. Kumbaga, gawin natin yung the best natin. Kasi nga po, isang bagay na natutunan ko is sa paglilingkod mo sa Panginoon, isipin natin na ito na yung last natin. Kasi kapag inisip natin na ito na yung last natin, tiyak na ibibigay natin yung the best para sa Panginoon. Amen? Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. At sa may Lucas chapter 9 po, ayun, sabi po dito, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa
inyo kahit saan kayo pumunta. Wow! Kahit saan pumunta. Kahit, sabi dito, kahit saan ka pumunta, Lord, susunod ako sa'yo. Parang tayo lang, no? Parang tayo lang, Lord, kahit ano yung sabihin mo, susunod ako sa'yo. Pero sabi ng Lord, mag-share ka ng word ko. Lord, naya ako eh. So, di ba, may time na ganun tayo, na parang nag-aalinlangan tayo, parang hindi naman si Lord yung nagsasabi nito Parang iba yung nagsasabi ng ano. So, iyon. At sabi nga dito, sabi niya, kahit saan kayo pupunta. So, ibig sabihin, kahit saan pupunta si Lord, susunod siya. Grabe yan, di ba? Pero alam niyo po yung sabi dito, sa verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panayang lingon ay hindi karapat-dapat sa karihan ng Diyos. So, ayan. Makikita natin dyan na sa pagsunod pala natin sa Panginoon, dapat wala na tayong nililigo. Di ba, ang mga disciple ng Diyos, di ba, nakita, sabi ng Lord, sumunod kayo sa akin, nangingisda sila, iniwan nila yung kanilang mga magulang, yung kanilang hanap buhay para sumunod sa Panginoon. Alam niyo po, hindi ko naman po sinasabing iwan natin yun, pero ang sinasabi dito is yung kapag para sa Panginoon, gawin natin yung the best natin. Amen po ba? At sabi nga dito, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon na hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, tanong mo nga sa katabi mo, ano ba kasi yung nililikod mo? Sabihin mo, iwanan mo na kasi yan. Iwanan mo na best. So, di ba? Wag na nating lingunin pa yung mga bagay na naiwan na natin. Yung mga bagay na iniwan na tayo. Pag ganyan, alay-talay kayo So, wag na tayong pumunta sa distraction kung alam naman natin na makaka-distract talaga sa atin. Diba? Meron kasi, ganun kasi tayo minsan yung alam mo na madidistract ka dyan, pupunta ka pa talaga. Yung alam mo na, yan yung kahinaan mo, gagawin mo pa talaga. Diba? Kaya nga po, yan, sa pagsunod natin sa Panginoon, kailangan focus lang, tuloy lang. So, amen. So, huwag na nating lingunin, baka mapahamak pa tayo. Amen po ba? Huwag na nating lingunin, baka maging haliging asin pa tayo. So, amen po ba? Diba? Katulad nung sa Old Testament, nung yung asawa ni Lot, di ba? Sabi ng Diyos, huwag na kayong lilingon. Pero lumingon siya, naging haliging asin siya. Kasi nandun yung kanilang hanap buhay, nandun yung mga ari-arian nila. Alam niyo po, kapag may instruction ng Diyos sa atin na diretso ka lang, huwag ka lang lumingon, huwag na tayong lumingon kasi baka ikapahamak pa natin. Amen? Amen po. Ayun. At isa pa po is umalis tayo sa comfort zone natin. Amen. Kasi kapag nasa comfort zone tayo, wala naman tayong gagawin yun Pahila-hilata lang. Okay lang, di ba? So, kasi po, hindi tayo mag-grow kapag nandun tayo sa comfort zone natin. Alam niyo po, matututo lang tayo kapag tinatama na tayo, nasasaktan na tayo. Sa pagsunod natin sa Panginoon is talagang bibigay natin yung the best natin kapag meron tayong nararanasan ng problema. Diba? Doon ka mamimili Yun yung, kumbaga parang, ano yung uunahin mo? Iisip-isipin mo ba yung problema or masasampa, mananalangin, magpuri ka muna sa Panginoon? Amen po ba? Amen. So, yun po. Yun po yung mga bagay na kailangan natin gawin para makapag-go tayo, para mabigyan natin ng karangalan ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So, parang inaantok na kayo Bibilisan ko na.
Mali. Tigilan na natin yung mga bagay na alam naman nating kasalanan. Tigilan na natin yung mga bagay na nagpapahirap sa atin sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen po ba? At tigilan na natin yung kasalanan kasi di ba nga, tayo ay nilinis at pinatawad na ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Pero hindi ano yon para gumawa tayo paulit-ulit ng kasalanan. Di ba? Sabi nga, yes, nagkakakamali tayo, di ba? Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, pero sabi nga, iba yung ipinapamuhay ang kasalanan sa nakakagawa lang. Di ba? So, yun nga, na hindi naman tayo perfect na tao katulad ni Lord, di ba? Hindi naman tayo perfect na hindi na tayo nagkakamali, pero sa tulong ng Panginoon, sa biyak na ng Panginoon, nagagawa natin kung ano yung kalooban niya. Amen po ba? Amen. So, sabi po sa Roma chapter 7, verse 17, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Di ba po minsan, sa buhay natin, kung ano yung bagay na ayaw natin gawin, yun yung nagagawa natin. Di ba? Sa buhay natin, minsan, bakit ko ba ito nagawa? Hayaan mo na. Minsan lang naman Di ba? Minsan sa buhay natin, meron tayong time na ganun tayo. Na nagagawa natin yung mga bagay na ayaw naman talaga natin gawin, pero dahil mas pinapakain natin yung laman natin, yun yung nagagawa natin. Alam niyo po, kapag kabusog ang Espiritu sa salita ng Panginoon, hindi yan, kumbaga makokonsensya yan sa paggawa ng kasalanan. Amen? Amen po ba? So, amen. At sabi po sa So, wala po pala dyan. So, sa 1 Corinto, chapter 10, verse 23. Sabi po dito, mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Alam niyo po, hindi lahat ng tama ay hindi lahat ng kaya nating gawin ay tama, di ba? Hindi lahat ng kaya nating gawin ay tama at hindi lahat ng mabuti ay tama, di ba? At yun na sa buhay natin, di ba, minsan is kung ano yung bagay na ayaw natin, yun yung nagagawa natin. At alam niyo po, sa buhay natin, kailangan talaga nandun tayo sa ano yun? So, yung kumbaga, yung nilalakaran natin ay yung salita ng Panginoon. Amen? Kasi yun lang naman yung direksyon natin kung ano yung plano ng Panginoon para sa atin Amen po ba? Amen. So, number 3 po. Wow. Wait for His signal. Alam niyo po, mas maganda na yung nagwe-wait ka kaysa go ka ng go. Diba? Mas maganda na naghihintay ka kaysa go ka ng go na hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Alam niyo po, diba? Mas okay na yung maghihintay kaysa yung magmadali ka pero magkakamali naman tayo. Iba po minsan sa paghihintay natin, parang nakakainip naman. Parang nakakainip naman na ang tagal naman. Pero alam niyo po, ganun kasi tayo Kapag matagal yung sinasabi sa atin ng Panginoon, gagawa tayo ng way para mangyari yung bagay na yun. Pero kapag naman nag-fail dito, kapag naman hindi ito nagtagumpay, sisisihin natin ang Panginoon. Pero alam ko po na wala dito nun. Amen? At alam ko po na lahat tayo ay naghihintay sa Panginoon.
pangako ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Sabi nga po sa Mga Ngaral, chapter 3, verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So, lahat ng bagay ay may tamang panahon. Amen? Lahat ng bagay ay may tamang panahon, kaya sabihin nga natin sa katabi natin, wait ka lang, bebe. Wait lang tayo, no? Kasi alam naman natin na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Amen? Kapag nangako ang Diyos sa atin, tiyak na ito ay totoo. Ang kailangan lang natin ay maghintay. Diba? Katulad ni Abraham, diba? Nangako ang Diyos sa kanya na siya ay magkakaanak. Pero hindi niya alam kung kailan yung darating. Pero naghintay pa rin siya. Amen? Kaya po sa paghihintay natin, patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy lang natin panghawakan yung pangako ng Diyos para sa atin. Sabi nga sa Hebreo chapter 6 verse 18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa, kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Amen po ba? Kapag ka nasa Diyos ka at kapag ka nakatanggap ka ng pangako ng Diyos sa iyong buhay, panghawakan lang natin ito. Dahil ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Amen po ba? Amen. At dito po ako magtatapos. Okay lang po yung nabibitin kesa sasabihin niyo sa akin, tagal na mo. Kailan ba ito matatapos? So, okay lang po yun. At sabi po dito sa isang quote na to, don't stop when you're tired, stop when you're done. Aww. So, huwag tayong huminto kung tayo ay napapagod. Pwede namang magpahinga di ba? Pwede namang magpahinga, pero grabe naman yun. Pwede namang magpahinga, pero huwag tayong huminto. Kasi naniniwala ako na kapag ang Diyos ang nagsabi, tiyak na yung kalakasan niya, tiyak na yung gabay niya ay mararanasan natin. At sa oras na ito is lahat ng bagay na ginagawa natin, syempre napapagod tayo kasi tao lang tayo, di ba? Napapagod tayo kasi talagang ganun, tao tayo Pero alam niyo po, nasa oras ng napapagod tayo, huwag tayo sa iba lalapit, sa Diyos tayo lalapit. Amen po ba? Isipin natin na ang Diyos nga ay hindi napagod nung iligtas niya tayo Ang Diyos nga ay hindi napagod nung kung ano-ano yung bagay na ginawa sa Kanya nung ipako siya sa krus. Diba? Ang Diyos nga ay hindi napagod nung panahon na naglalata tayo, naglalakit tayo, na parang gusto na natin umalis, hawak-hawak pa rin tayo ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, na sa paglilingkod pala natin sa Panginoon, hindi lang sa panahon na masaya tayo, hindi lang sa panahon na okay tayo, hindi lang sa panahon na yung bagay na ginagawa natin ay sinagot ng Diyos yung panalangin natin. Kundi mas maglingkod tayo sa panahon na malungkot tayo, mas maglingkod tayo sa panahon na meron tayong problema, mas magpuri tayo sa Panginoon doon dahil ang kaaway ay masayang-masaya kapag ikaw ay nalulugmok sa problema. Dahil ang kaaway ay masayang-masaya kapag tayo ay pinoproblema natin yung problema. Sabi nga ni Pastor sa amin, ang problema merong solusyon. Kung walang solusyon, huwag mong problemahin. Diba? Kasi, bakit mo problemahin?
ba? At alam niyo po, sabi sa 1 Corinto chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag tinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Lahat ng bagay na ginagawa natin is hindi nasasayang yan sa paningin ng Panginoon. Maliit man yan, malaki, ano man yung bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, nakikita yan ng Panginoon. At huwag tayong pakinaan ng loob kung sa tingin ng iba is wala lang ito. Pero sa tingin ng Panginoon, malaking bagay yung ginagawa mo. Amen po ba? At alam niyo po, nag-ask ako sa Lord, kagabi lang. Sabi ko, Lord, bakit kaya kung kailan ako magtuturo, merong ibang nangyayari? Kung kailan ako magtuturo, kung hindi ako nagkakasakit, is may ibang nangyayari. Pero sabi ng Lord, anak, sabi ko, di ako iyak eh. Sabi ng Lord, tuloy lang. Kasi, yan lang yung nakikita mo. Pero yung nakikita mo sa ginagawa mo, masig sa nakikita mo. Sabi ko, Lord, napakahirap namang tumuloy ng ganito yung nararanasan. Pero sabi ng Panginoon, go lang. Napapagod tayo. Madami tayong bagay na pinoproblema. Marami tayong alalahanin sa buhay. Marami tayong bagay na pinagdadaanan. Pero sabi ng Panginoon, tuloy lang. Kasi sa pagpapatuloy mo, hindi mo alam, mas lumalakas ka. Sa pagpapatuloy mo, hindi mo alam, mas lumalakas yung espiritu mo na kapag dumating ulit yung panahon na to, mapagtatagumpayan mo na. At sa oras na ito, tayo po tayo mga kapatid. Ano ba yung dapat nating iwanan? Ano ba yung dapat nating hintayin? Ano ba yung dapat nating i-go na? Kasi naniniwala ako na huwag tayong dumipende sa emosyon natin. Na huwag tayong dumipende sa damdamin natin na kapag malungkot tayo, kapag pagod tayo is hindi na ako mag-church, hindi na ako magpe-pray kasi parang hindi naman sinasagot ng Lord yung panalangin ko. Alam niyo po, sa oras ng nakihina tayo, mas lumapit tayo sa Panginoon. Kasi, sino bang magpapalakas sa atin? Di ba ang Diyos? Sino ba yung magbibigay ng kalakasan natin? Di ba ang Panginoon? Kaya sa oras na ito, sige po, malaya tayong manalangin. At bago tayo manalangin, please, kantahin natin yung sinasamba kita. Kasi, ang pagpupuri sa Panginoon ay hindi lang tuwing araw ng linggo. Ang pagpupuri sa Panginoon ay hindi lang tuwing may problema ka. Ang pagpe-pray sa Panginoon ay hindi lang tuwing masaya ka. Paano kapag hindi ka na masaya? Minsan po kasi nakakalimutan natin ang Diyos kapag masaya tayo. Kapag okay yung nararamdaman natin. At lumalapit tayo sa Panginoon kapag Lord, wala na akong pambili nito. Wala na akong bagay na wala na kaming ulamin. Mga ganong bagay. Di ba? Pero, lagi nating isipin na ang Diyos ay nagpo-provide. Amen? Sabi nga is, ang pagkilos ng Panginoon ay hindi yung sa isip mo na alam mo, kundi ang pagkilos ng Panginoon ay yung
unexpected. Hindi mo inaasahan, nandiyan na pala. Hindi mo inaasahan is dumating na pala. Hallelujah, Jesus. Ikaw ay dakila, Panginoon. Lord, hallelujah. Ang aking puso, Panginoon, ay punong-puno ng pagpupuri para sa iyo. Yes, Lord. Ang
pagpapala sa araw-araw. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. At Lord, salamat dahil sa oras ng may sakit kami, Ikaw yung Diyos na nagpapagaling sa amin. Sa oras ng meron kaming nararamdaman, Panginoon, sa oras ng nagsasabi kami sa iyo, Lord, alam namin na sumasagot ka para sa amin. Hallelujah, Jesus. Thank you, O God. Salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat yung ibibigay namin sa iyo. Kulang yung salitang salamat, kulang yung pagpupuri, Panginoon, para sa bagay na ginawa niyo po sa buhay namin. At Lord, sa oras po ito, patuloy po namin ibinabalik sa iyo ang mataas na papuri, na pagsamba, ang mataas na pagdakila, Panginoon. Ibalik natin sa Diyos yung papuri na nararapat sa Kanya. Ibalik natin sa Panginoon yung papuri na nanggagaling sa ating mga puso, sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, ang pagdakila, ang pasasalamat, Panginoon. Salamat sa mga bagay na ginagawa niyo po sa buhay namin. Salamat sa expansion ng church na ito. Salamat, Panginoon, sa mga bagay, sa pagpaprovide ng pangangailangan ng iglesia ito. Lord, salamat. Alam po namin, Panginoon, na meron ka pang bagay na gagawin sa iglesia ito. Mararanasan ng ibala ang pagpapala, Panginoon, ng breakthrough sa aming mga buhay. Dahil kami ay pinagpala mo na. Dahil kami, Panginoon, ay blessed, highly favor, O God. Dahil kami ay tagumpay. Dahil sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na Praise God. Tayo po ay dadako sa communion. Sige, po muna po natin ang kinahanda po natin